Eto guys, may trending ngayon na tinulungan ito si Colonel Busita. Ito kasing truck driver ay nakatulog. At sa kasagsagan ng kanilang pagtulog kasama ng kanyang pahinante o helper ay hindi nila inaasahan na etong kanilang diesel sa kanilang truck ay ninanakaw na pala. So dito ay napatawag etong truck driver na to kay Colonel Busita dun sa opisina ng RSAP. At dito ay humingi ng tulong ito. At magugulat kayo sa kwento nitong truck driver na to dahil eto parang truck driver ay tumawag sa 911 upang magpasaklolo nga, upang matulungan sila magpa-assist sa mga pulis. Ang matindi nito ay ang naging investigasyon ng kapulisan na tinawag niya ay siya pa ang ginawang suspect. Siya daw at ang pahinante niya daw ang may kasalanan daw kung bakit nawala ito. Sila ang pinagbintangan na sila ang nagnakaw ng kanilang diesel. Dito magugulat kayo sa payo pa ng pulis na to. Dahil etong truck driver ay pinayuhan ng isang pulis na lumabas dun sa investigasyon ay sila nga daw ang magnanakaw daw ng diesel. Ang pinayo ng kapulisan na to o itong pulis na to ay aminin na lamang daw niya upang hindi siya makulong. Sa tingin nyo, matino kaya ang payo ng pulis na to? Matino kaya na sabihin niya upang takutin itong kawaawang truck driver dun sa payo niya na aminin na lang, kumbaga tinatakot niya itong truck driver nang sa ganun ay aminin niya nang hindi siya makulong. Eto, pakinggan natin ngayon kung paano tinulungan ni Colonel Busita itong kawaawang truck driver. Pakinggan natin. Magandang hapon po. Yes, sir. Sir, may tatanong lang po ako. Sige po, sir. Kasi po kanina madaling araw, yung diesel po namin nanakaw, naubos. Ano po din namin napansin na ninanakaw na yung kasi puyat na puyat kami po sa pier. Nakakatulog kami ng mahimbing. Pinapapirma kami dito sa police station Na ano po, sir? Bayaran yung nawalang diesel. Sino nagreklamo? Tumawag ako kanina sa 911 para manghingi ng assist. Ganun nga po na nanakaw. Tapos po ang lumabas dito sa investigasyon daw nila, kami daw po ng helper ko yung dumali. Pag di daw po namin binayaran yung diesel na nawala, ikukulong daw po kami. Parang joke niyan, ikaw na nga humingi ng tulong, ikaw pa pinagbintangang suspect. Kakaiba tong pulis na to Pinababayaran po sa amin ng Opo, amo sir. namin. Ayun po, yung amo nyo. Ibig sabihin yung amo nyo nagpunta sa police station. Inimbitahan po dito ng isang pulis. Pagka pinirmahan mo yan, parang inako mo eh. Oo nga po, kami po pinapalabas na kami po yung kami po yung kumuha daw sa diesel. Meron po kaming kasamahan kasi na na tracking din, kasamahan din po namin. Yun po yung nakakita talaga na tulog kami sa truck. Siya pa nga po naggising sa akin kasi papasalangin na kami. Ginising niya kami. Tinuro niya sa akin yung tangke ko na distrong ka na. Wala na yung diesel, nanakaw na. Nako. Ngayon daw po, kung di kami umamin, ikukulong daw po kami. Saan kayo nakapila, sir? Bagbagin na po yata nakakasakop yan. Ano po? Bagbagin. Ano po to dito sa may bypass road, Santa Maria, Bulacan. Yung gawaan po dito ng mga pit. Taga saan po pa kayo, sir? Bali sir, naninirahan ako ngayon sa Plaridel, Bulacan. Bali taga Bicol po ako. Kayo ay taga Bicol. Opo, taga Bicol po ako. Pangalan po ninyo, sir? Christopher Brehinya. Brehinya. Sir, standby ha. I-consulta ko lang balikan ka ng tawag. Ito na, Sige po, kakausapin na niya si Colonel Busita. Kawawa talaga truck driver dito. Hello, Brother Christopher. Hello po. Brother, kakausapin po kayo ni Colonel Busita. Yes po.
Hello kapatid, ikaw ang driver. Opo, ako po. Kwento mo nga. Ano po kami, galing po kaming Pier, Maynila. Nung nakarating na kami rito sa may pagbabiyahan dapat namin, nagpark po kami doon sa may gilid, sa kalsada, sa may malapit sa Binubo. Sa antok namin, sir, kasi magdamag kami sa pier, sa antok namin, nakatulog na kami. Siguro, sir, sa sobrang antok namin, di namin napansin yung tangke namin, dinidistrong ka na, kasi nakasarado po bintana namin, sinipid din namin yung mga gamit namin. May tanong ako. Anong oras kayo Ang dumating ng pier? Sir, maaga pa po, mga 8, ganyan po, 8 ng umaga. ng gabi. O tapos, Opo. nung makalis kayo ng pier, mga anong oras na? Mga ano na po siguro, mga 2. Nakarating po kami dito sa may Santa Maria, 3:45 na ng madaling araw po. Opo. Madaling araw, oo. Naka-aircon ba yung truck? Opo. Natulog kayo, naka-aircon, tama? Opo. Sa mga anong oras kayo nagising? Mga ano na po yun, sir, mga magsi-6 na kasi ginising na kami nung kasamahan namin. Sasalang na daw kami nasusunod. Yun na po yun, nung pagising niya sa akin, sinabi na sa akin yung tangke ko daw po, wala na, nag-strong ka na. Anong ginawa mo? Yun po, nagtawag po ko dun sa 911, sinasabi. Nanging po ako ng police assistant ba. O, dumating ang pulis. O dumating po. Mga anong oras dumating yung pulis? Pagtawag ko lang po, maya-maya po andyan na, mga 10 minutes po siguro. O, sige. So, mga alas 6 yun, nag-responde ang pulis. Opo. Ngayon ay anong oras na ng gabi? Alas 7. Opo. Gusto nilang lumabas yung imbestiga nila po. Kami po daw yung dumali. Ano daw ang basihan nila? Yun lang po yung di kami nagkatugma ng sagot nung helper ko. Anong sabi ng helper mo? Kasi po, ang sabi ko doon nakapadla kasi, sa kanya naman hindi. Yun lang po ang basihan nila. So, ibig sabihin, nagduda yung pulis dun sa sinabi na dahilan o dun sa sagot ng ng pahinante o nung kanyang helper at yung sagot din niya. Kasi ang sagot ng driver, nakakandado, samantalang itong pahinante niya ay hindi. So, yun ang ginawa basihan ng pulis upang sila pagdudahan. Mababaw, di ba? Kaya po siguro kinuha yung mga cellphone namin kanina. Nung makuha yung cellphone ninyo, Pumunta po doon sa truck namin, sa location, yung mga pulis. Iniwan po ako dito sa presinto. Yun na po, pagbalik niya, tinawagan niya na daw amo ko. ano yung sinasabi ng staff ko na sabi mo raw aminin mo na lang? Sinasabi dito sa akin sa pulis na aminin ko na lang daw po, kundi makukulong ako. Naku po. Tapos po, pipirma daw ko, babayaran ko yun. Pumirma ka na, hindi pa? Hindi pa po, kaya nga po tumawag muna ako sa inyo. Yun, tama. Nandiyan ka sa police station? Opo, andito po ako. Lumabas muna po ako sa plate. Sige. Santa Maria Police Station yan. Opo, Huwag ka munang pepirma ha. opo, sige po. Diyan ka lang muna. Okay po, sige po. Salamat Mabuti, po. hindi muna siya nag-sign. At tumawag siya kagad kay Colonel Busita, no? Yes, sir. Magandang gabi po. Epe, good evening, Colonel Busita. Yes, sir. Public service reported dito ha. Opo, sir. Opo. Epe, meron tumawag dito na truck driver. Allegedly, yung driver galing Pier. Yes, sir. And dumating sa area mo, madaling araw, dala ng pagod at antok, tumulog sila intentionally sa truck. Yes, sir. Okay. Around 6 o'clock in the morning, do sa sinasabing area, ginising sila ng kasamahan sa hanap buhay at sinasabing sila na yung pipick up. Nung mapansin ni driver, bukas na yung tangke ng diesel ng truck. So immediately, tumawag siya sa 911. Opo. Mabilis naman nagresponde ang tao mo. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Pumunta sila sa police station, inimbestigahan, and according to him, nag-conflict yung statement nila nung helper. Ang sabi niya, nakapadlock. Ang sabi ni helper, wala. Because of that conflict, kinuha daw ng pulis mo ang cellphone ng helper and driver. Yes, sir. Yes, and eventually, tumawag sila yung pulis mo sa operator. Kaya tumawag yung driver sa amin from 6 o'clock in the morning, ngayon ay 6 in the evening na. Ang gusto ng investigator mo, aminin na lamang niya na siya ang responsable doon sa pagkawala ng diesel at babayaran na lang yung diesel. Dahil kung hindi daw, makukulong siya. Kaya ako tumawag sa iyo, Hepe, with all due respect, kindly check naman ano ang basihan ng investigator mo, bakit niya sinasabing aminin na lang, hindi makulong. Sorry, sir. Magapit yung pagad, no? Ang kanyang, kapulisan, kanyang pulis. Isipin nyo, tatakutin niya yung driver. Samantala, ano makalaban-laban ng driver, di ba? Kung tatakutin mo gano'n, makukulong. Siyempre, aamin yun. No? Aamin yun kahit di niya kasalanan. Huwag lang siya makulong kahit sino naman, di ba? Magkano lang naman yung diesel sa truck? O sabi natin 1,000, 2,000, kesa makulong ka. Siyempre, papayag ka ng bayadan mo yun kesa makulong ka. Loko-loko din yung tauhan nito, no? Ng hepe. Sir, nag-park sila sa isang area na pwede naman sila, sir, mag-park dun sa kukunan nila, sir, ng item. Ngayon, sir, i-check lang, sir, yung CCTV. Kung meron talagang lumapit, sir, sa kanila na talagang kinuha, sir, yung sinasabi niya sa na nawawala. Doon sa punto na bakit doon sila nagpwesto, siguro wag muna tayong mag-speculate doon. Ang gusto kong malaman, Hepe, with all due respect, ano ang basis ng investigator mo para sabihin, aminin mo na lang at bayaran mo yung diesel para hindi ka na makulong? Ano ang basis? Yun lang ang gusto nating malaman. Yes, sir. Tatanungin ko lang muna, sir, yung investigator, sir, natin. Oo. Mag-feedback ako sa inyo, sir. Apo. Maraming salamat, Hepe. Sasabunin to ng hepe niya. Hintayin ko yung feedback mo. Diba? Takutin ba naman no? Hello po, sir. Good po. Anong findings mo? Actually, sir, merong inconsistency po dun sa statement po ng driver saka ng painante, sir. Binabanggit na ng painante, yung nasa kama po kayo, nakatulog daw po sila, nakasarado yung mga bintana at nakabukas yung aircon po niya. Okay. Ng truck po. Okay. Pero kausap po namin, sir, yung may-ari ngayon dito na sira daw, sir, yung aircon. Wala daw aircon, sir, yung mga truck nila. Tapos, sir, yung painante naman, sir, sabi, pinadlock nila, sir, yung sa tangke. Tapos yung driver, sir, hindi malaman, sir, kung may padlock o wala. Sabi ni driver, natulog sila Opo. sa aircon. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Sabi naman ng operator, walang aircon. Wala, sir, kasi Diba? kasama nila, sir, yung mekaniko ngayon dito, sir, Opo. Di magkaiba, ang statement. Opo. Loudspeaker mo nga, para alam nung may-ari na nag-uusap tayo na hindi naman tayo bias. Sige po. Sir, dito po tayo. May itatanong lang ako, Hepe, doon sa mekaniko. Mayroon bang aircon ang truck o wala? Wala, sir. Respect po namin kasama yung may-ari. Okay. Tinuro ko din naman na hindi nagpapanction talaga. Driver, makinig ka. Opo. Ang sabi mo kanina, nung nag-uusap tayo, dala ng pagod, nakatulog kayo sa truck. Opo. At sinabi mo, naka-aircon ang inyong truck. Sarado ang Opo. bintana. Totoo o hindi? Opo. Totoo po yun, sir. Bakit sinasabi nung mekaniko na sira ang aircon? Tinanggal ko lang po yun, sir. Bakit? Tinanggal. Yun nga po, kasi binabawalan kami ng namin mag-aircon. Dahil bawal kayong mag-aircon, tinanggal mo aircon. Opo, tinanggal ko po. Paano mo natanggal? Alin ang tinanggal mo? Yung po sa compressor.
yung kuryente niya. Oo po. Kapatid No, na sir. sir, si Colonel Busita ito. Apo. Kilala mo ko, hindi? Kilala ko po. Diretsuhan tayo. Ayaw ko na magsisinungaling ka sa akin. Sige po. Kasi nag-iimbestiga ang pulis at syempre tumawag sa akin yung driver. Ang gusto ko lang malaman yung buong katotohanan. Malinaw sa'yo. Sige po. Nakatulog kayo ng driver sa loob ng truck o hindi? Makatulog po. May aircon kayong ginamit o wala? Meron po. Chief of Police, ang nakikita ko dyan, ang kasalanan ni driver, nilabag niya ang polisiya na bawal silang gumamit ng aircon pero nag-aircon sila. Yes, sir. Kaya sa takot niya, nung mag-iimbestiga na, inalis niya yung linya para ma-deactivate ang aircon. Hindi Kaya basihan pala. ng ating investigator na may kinalaman si driver doon sa pagkawala ng diesel ng minamaneho niyang truck. Pangalawa, kung tayo ang driver at talagang tayo ay responsable sa pagnanakaw, bakit tatawag pa tayo ng pulis para mag-imbestiga? Mapapalubog tayo. Pangatlo, bakit kailangan tatawag pa ang driver sa opisina ko? With respect to your office, may kasalanan siya pero hindi siya sangkot sa pagnanakaw ng diesel. Yes, sir. Ang kailangan ma-find out ninyo, sino ang nagnakaw ng diesel. Please, huwag nating ipitin yung kawaawang driver. Yun, Actually, sir, tama wala yun. nang binabanggit yung police natin na aminin niya, sir. Brother, nabanggit ko na sa'yo, napakatalino naman ng driver para mag-invento, lulukuhin pa si Colonel Busita. Huwag tayong bias, Hepe. Dati akong pulis. Sige, sir. Iayusin namin, sir. Oo, ayusin nyo, please. Sige po, sir. Pakinig ng operasyon. Biguin nyo yun guys, no? Muntik pa magpagusot tong si Hepe. Samantalang hindi niya mabibigog Colonel, no? Talagang gusto din talagang takpan sana itong kanyang kapulisan na hindi naman daw sinabihan na aminin, di ba? Sino ba naman na magsisinungaling diyan, no? Ordinaryong driver, tatawag kay Colonel Busita, gagawa-gawa ng kwento, di ba? Sipin mo yun, humihingi na nga tulong yung kawawang driver tapos ginanon pa nung pulis pinayuhan ng ganon, takutin ba naman? Di ba? Kawawa talaga kung hindi inaksyonan to ni Colonel Busita. Operator, yung ating pag-uusap. Ako, sir. Naka-loudspeaker po kayo, sir. Mr. Operator, kapatid, ako, wala akong pinapanigan. Ang gusto ko lang, malabas ang katotohanan. Yes, sir. Narinig ko po. Oo, ang kasalanan ng driver mo, lumabag siya sa iyong polisiya. Pero hindi siya sangkot sa pagnanakaw ng diesel dahil malinaw, umamin ng helper, nag-aircon sila. At sinasabi ng driver mo na tinanggal niya, dineactivate niya yung aircon dahil nga may polisiya ka. Kaya ako sila tinanggalan ng aircon ng una pa lang. Ang problema niya sa akin, yan ang ginagawa. Kasi kaya ako pinatanggal sa mekaniko. Pinalit pa lang nila nang wala akong alam. Boss din ako eh. Dumaan din ako sa hirap. Ito naman, opinion ko lang, hindi ko sinasabing mas magaling ako sa'yo. Yes, sir. Kawawa yung driver natin. Pagod, puyat. Tama. Pag inantok, kailangan matulog. Pag ang driver mo, hinayaan mong matulog, bukas ang bintana, may mga kriminal naman talaga, pwedeng ikamatay ng driver at ng helper mo. Wala namang problema sa pagtulog. Kung puyat, pwedeng tumabi at umidlit. Kung hindi na kaya, huwag pilitin kasi baka masisgrasya pa. Siyempre siya pinapaalalahanan ko rin ng mga yan, doon sa safe place kayo pumarada kung saan kayo idlik or matutulog. Ay kung yung bahay mo nga, may bakuran ka, hindi ka pwedeng matulog na bukas ang pinto. Baka ikamat mo. Ay yung pang nasa pampublikong lugar, hindi ko ikaw dinidiktahan, nagbibigay lang ako ng opinion, kapatid. May truck din ako, hindi ko pinagbabawal sa driver ko yung matulog
na naka-aircon. Ang akin, opinion lang, hindi ko sinasabing tama ako. Opo, sir. So, yan. Diba? Sabi nung boss niya, lagi daw ginagawa. So, ibig sabihin, kaya pinatay niya yung aircon kasi natatakot nga na malaman itong boss niya, no? Pero pagod eh. Siyempre, di maiwasan, di ba? Ano masabi niyo guys dito sa naging aksyon ni Colonel Busita at dito sa ginawa ng police? Comment down below kayo sa video natin. Kung nakabot kayo dito guys, salamat sa panonood. Subscribe naman kayo sa ating channel. Na sa ganon, lagi kayong updated no, sa ating iba pang mga susunod na video.